we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Usa ka condominium building sa Davao City ang dili na luwas puy-an sumala sa assessment sa Office of the City Building Official sa Davao City LGU human sa pagtayog sa miaging semana. Pipila na ka mga tenant ang namakwit sa ilang mga unit. Ani ang report ni John D. Esteban. Hinay-hinay na nga namakwit ang mga unit owners sa usa ka condominium building sa Ecoland sa Davao City. Dihang gianunsyo sa Office of the City Building Official nga dili na kini luwas puy-an human sa kusog nga pagtayog. Nagbutang na ang management of help desk dinhi sa ilahang lobby, dinhi nila i-entertain o tubagon ang mga pangutana ingon man ang mga concern sa mga unit owners. Sa post sa usa ka tenant, iyang gipakita ang mga dakong buak sa pader sulod sa iyang unit. Sumala niya sukad pa sa naunang kusog nga linog na report na daw nila sa management nga naanay mga danyos apan wala pa raw maaksyonan hangtod sa nasamutan. Sa interview sa Super Radio Davao sa Okbo, sagad sa nakita mga dakong liki sa pader ug inner columns. Bisan dili daw ang main structural support ang nadanyos, delikado daw gihapon kini ug galing duna na say kusog nga pagtayog. Apan assessment nakita nato na medyo above normal ang iyahang acceleration. That is why naay daghan visible cracks, dagko na cracks within the structure. Throughout the building nagyoy daghan na mostly non-structural members man, but tungod lagi kay daghan kaayo portions, mostly walls, inner columns, daghan kaayo. Tungod sa kadaghan niya, it's already imposing, according to the National Building Code, structural hazard. Doon na kapin 200 ka unit owners ang nanghawa. All tenants of the Belvedere building, we ordered na the MCI to let them vacate. But the other buildings, ang advice namo, considering the proximity to a dangerous building within their vicinity, ang advice nako is mas maayo kung palayo sila ani until such time na stabilize na ni DMCI tanan, ma-repair na niya tanan. Sa bahin sa management atol sa interview sa RTV 1 Mindanao, based sa result ng inspection ng construction group namin kasama ang Okbo, ay walang nakitang major structural damages sa lahat ng buildings ng Verdun Park, including yung Belvedere. Ang mga non-structural cracks na na-observe do not compromise the overall structural integrity of the building and are up for repair. Magkakaroon din tayo ng third-party team na mag-validate ng mga initial findings na ito. We also have our evacuation team na tumutulong sa mga residents na mag-evacuate. Sa karon nagpadayon ang repair sa mga danyos sa Gambalay. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Babae sa Cagayan de Oro City nga igo lang nagbarog gawas sa iyang panimalay ang patay. Human gibanggaan sa usa ka truck ug gidaro pa padulong sa iyang balay. Ano ang report? Dead on arrival sa ospital ang 36 anyos nga si Janice Obredo, residente sa Sitio Cabula, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Human nga mabanggaan og truck ang iyang panimalay. Ang biktima nga nagtindog atubangan sa iyang balay ang daw na bangil diyang gibanggaan kini sa truck dayong pagkadaro padulong sa iyang balay. Hinungdan sa hinanaling kamatayon ni ini. Nakita pa sa mga residente sa lugar nga kusog kuno ang pagpadagan sa maong truck. Yun madalas sir. Sa unsaon di gyud mabayaran og sa dakong sa lapi ang kinabuhi sa tao kirang mga damage sa mga sakyanan sir.
mga kabtangan wala na kuan no may bili kay di man ato madalas padulong dito kuan kinabuhi gid sir di mabayaran. Ang driver sa truck daling nadakpan sa kapulisan o gikustudiya gilayon sa Lumbia Police Station. Sigon sa driver nga aduna kunoy mi overtake nga motorsiklo kaniya nga iyang gilikayan og mi brake kini apan mi diretso sa biktima og nabangil sa balay. Mga ina pasaylo sila sir kay di man sila tinuyo. Muta may modisasyon man na kung sa'yo na kuhan yan, nasada na to. Patay naman, mga nagpasaylo sa sila. Muta madawat sa nila akong pasaylo. Sigon sa kapulisan, adunay posibilidad nga kusog ang pagpadagan sa driver, timailhan ni ini ang kataas sa skid mark sa kalsada. Murag na pihok man daw kuno ang kuan, napihok daw ang yang naong dapit gamay kay naipit magudo siya sa ligid sa atubangan sir. Sa dito na to sa balay mismo nga gihunungan sa kuan. Sakyanan. Butyag sa kapulisan nga nagkasinabot na kuno ang duha ka partido ug dili na pasakaan og kaso ang driver sa truck. Ang lesson rin siguro ani sa labi na sa mga motorista o mga drivers nga magmaniho sa usa ka sakyanan kung mahimo hinay-hinay lang to siguro ta og padagan kay wa may kumo sa paghinay-hinay. Ang pinaka-importante nga makabuta sa atong destinasyon nga safe ta. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka bisa ang gipahigayod karong adlaw sa Kapilya sulod sa Mindanao State University sa Marawi City. Upat ka adlaw human ang mangilngig nga pagpamumba sa Dimaporo Gymnasium sa susamang campus. Napuno sa emosyon gikan sa mga survivors ang gihimong misa. Ani ang report. Upat ka adlaw human ang mangilngig nga pagpamomba sa Dimaporo Gymnasium sulod sa Mindanao State University sa Marawi City. Nagpahigayon og usa ka misa ang simbahan sa Gamayng Kapilya sulod sa campus. Ang maong misa gipahinungod sa upat ka mga kinabuhing nakalas sa pagpamomba. Lakip na ang mga inosenteng nasamdan sa hitabo. Pipila sab sa survivors sa pagpamomba ang mitambong sa gihimong misa. Usa na niini si Professor Drosilia de la Cruz nga nakahiagom og mga samad sa iyang likod nga bahin. Dako matod pa ang iyang konsensya nga ginabati, labi pa nga siya ang nagplastar sa mga manimbahay ni adtong adlaw kung asa sila dapat mulingkod. Wala kuno niya damha nga ang pagpalingkod niya sa upat ka biktima ang mahimong hinungdan sa ilang pagkamatay. Wala sab kuno niya mabantay ang bag nga mo'y gibutangan sa IED. Wala na kahit maski galing yung sana na nag-transfer dito. Sabi niya, bakit ba kialaman ko? Kasi di ba yung bag is DOST, tapos barb, ganyan. Parang formal na bag na hindi ka magkuhan na hindi ka maghinala na bomba pala ang laman nun. Nahimong emosyonal sab ang usa sa mga survivor sa pagpamomba nga si Henry Aringa kinsa campus council nila sa tunghaan. Matod niya, wala gayud siya makatuo nga naluwas siya gikan sa maong panghitabo. Hindi mo ni padre. Encourage na nga ito akong kaugalingon. Atong mga kaigsuunan niya. Di tamuhunong. No? Bisa nga itong mga kaigsuunan dyan nga nung magbisa ko man ka, nga nung padayon pa ka. Pero kung ka na kumundang ka, asa tapaingon. Sa mensahe ni Father Ramonito Torres aton sa misa, iyang gitagaan o gibugaton nga usa kada kung hagit sa ilang pagtuo ang nahitabo sulod sa campus. Matod niya, bisan pa man sa pagsulay, dili angayang kalimtan nga isip Kristiyano, kinahanglan kita mamahimong mapasayloon. O usab atong iampo ang tanan nga bisag wala mabundid, no, apan anaa sa kahimtang usab sa kakuyaw sa ilang kinabuhi, no, adon kita tanan psycho-emotionally o spiritually usab maalin kayo, no. So yan po nato ang perpetrators, no, nga nagbuhat yun nga unta labdagan sila sa Ginoo, makauna-una sila nga sila usab adunay pamilya. Sa karon, ana na lang sa 5 ka tawo nga samdan ang naka-admit sa Amay Pakpak Medical Center o sa kanila ang kritikal gihapon. 12 ka buok ang ana sa infirmary sa MSU, samtang 2 ang nibalhin sa ospital sa Iligan City. 3 sa 4 ka mga namatay sa pagpamomba, usa-usa na nga nahatod sa ilang mga lugar sa Tanggob City, sa Balabagan, Lanao del Sur ug sa Bansalan, Davao del Sur.
Samtang ang usa, anapa sa Iligan City ug nakatakdang ihatod sa Bacolod, Lanao del Norte. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Humansa na itabong pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Gilaraw karon sa Cotabato City ang pagmuntar og mga CCTV sa mga tulungaan sa syudad. Ano ang report ni Tony Humamil? Naghatag og kabalaka dili lang sa mga opisyal, apan lakip na sa mga residente sa Cotabato City ang nahitabong pagpamomba sa mga teroristang grupo sa Dimapuro Gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City niadtong December 3 sa buntag. Busa ginatun-an karon sa sangguniang panglungsod sa Cotabato City ang CCTV Ordinance No. 4682 sa syudad. Gilaraw sa City Council nga madugang sa mandato sa maong ordinansa ang pagbutang og mga CCTV sa sulod o gawas sa mga eskwelahan sa lungsod, mapapribado man o pampubliko, lakip mga opisina, ilabi na mga covered court o gymnasium sa mga tulunghaan aron ma-monitor ang lihok sa mga tao nga pasulod og pagawas sa institusyon. Ang hiling ko lang siguro, Mr. Chair, ay to revisit the ordinance. Kung may mga amendments, siguro dapat ma-amend at nakasad lamang sa ordinansa ay sa mga pampubliko at mga establishmento lamang po. Siguro po panahon na para pag-aralan ito at maidagdag na malagyan ng mga CCTV, yung mga institutional places. Ilawom sa maong ordinansa, dili dapat moubos sa 720 megapixel resolution ang CCTV camera kini aron tin-aw ang kuha. Sumala sa konsehal, daho kining tabang sa pagresolba sa mga kaso o mga insidente labi na may kalabutan sa mga hulga sa seguridad. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka buntis nga nanganak sulod sa tricycle sa Glan, Sarangani ang gitabangan sa pipila ka mga pulis sa lungsod. Padulong na unta sa paanakan ang buntis nga giilang si Tata apan pagabot nini sa checkpoint sa Barangay Margus sa Glan, Sarangani nanganak kini sulod sa tricycle pasado alas 5 sa hapon niadtong adlong Lunes. To the rescue sab ang mga personay sa Regional Mobile Force Battalion 12 sa Glan, Sarangani. Malampusong nanganak ang buntis sa iyang healthy baby girl. Dayon sab gidala sa paanakan ang inahan. Sa karon, anaa na sila sa maayong kahimtang. Ilabihan ang pasalamat sa inahan nga nasayrang residente rasab sa maong lugar sa tabang sa maong mga pulis kanila. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nalakip sa 17 ka namatay ang 5 ka magkabanay nga taga Coronadal City. Dihang nahulog sa pangpang ang usa ka pampasaherong bus sa Hamtik Antique. Ani report ni Abby Caballero. Makita sa CCTV footage ang pag-agi sa Ceres bus sa Barangay Igbugakay sa Hamtik Antique alas 4:28 Martes sa hapon. Pag-abot sa kurbadang bahin sa kalsada, nabangga kini sa concrete barrier sa kilid sa kalsada hangtod nahulog na sa pangpang. Matod sa nakasaksi, posibleng nawad-an og preno ang bus kay paspas ang dagan niini ug midiretso sa gibana-bana ang 30 meters nga gilawmon nga pangpang. 17 ka tawo ang namatay sa hitabo, lakip ang 5 ka magbanay nga taga Coronadal City. Gani wala damha sa banay sa mga biktima ang gidangatan sa magtiayon nga sila si Fritzy Alcala ug Jomari Alcala ug ang ilang 1-year-old nga anak nga lalaki ug 11 anyos nga babayi ug igsuon ni Fritzy nga si Jessie Havellana. November 28 matud pa milakaw gikan sa Coronadal City ang magbanay aron magbakasyon. December 5, gikan sa Molo, Iloilo, padulong unta sa Antique ang magbanay, dihang nahulog sa pangpang ang ilang gisakyan nga bus. Papunta pa lang po sila kasi may naghihintay po doon na nakapatid ng kaibigan nila from Italy. Bali, lang sila, pasyal. December 7, unta ang flight sa magbanay, pauli sa Coronadal City. Sa karon anaa pa sa punerarya sa Antique ang patayng lawas sa mga biktima. Pinaprocess po nila yung mga papeles para makauwi po sila ng Coronadal. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. 12 ka mga miyembro sa Abu Sayyaf Group ang voluntaryong mitahan sa otoridad sa Isabela City, Basilan.
Dala ang ilang mga armas, voluntaryong bitahan sa kasundaluhan ang 12 ka mga individual nga miyembro sa Abu Sayyaf Group nga nakabase sa Basilan. Amo mga surrendery, mga tagasunod sa duha ka kanhing ESG sub-leaders nga sina Radzmil Inyatul o Furuji Indama nga namatay niadtong 2021 o 2022. Ang mga mitahan gipaubos na sa profiling o gi-enroll sa DILG Administrative Package lakip sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ang pagsurrender sa mga ASG member hinuusang puwersa sa lokal nga kagamahanan sa probinsya, Moro Islamic Liberation Front, Kapulisan, AFP, lakip ang komunidad sa Basilan sa pagkikbatok sa terorismo. Ang pagdawat sa mga mitahan nga ASG member gipahigayon sa headquarters sa 101st Brigade sa Barangay Tabyawan, Isabela City, Basilan. These 12 returnees, matagal na silang nandyan in our midst, but they are waiting for the right time. Right time para to take advantage dito na to rejoin the society and mamuhay ng tahimik. Yes, next year para pilitin namin na mag-declare na tong Basilan as ASG free. So we will be adding 1 battalion dito sa and it will be under the disposal of Commander 101st Brigade. Mas gipahugtan ang seguridad sa Zamboanga City Medical Center human sa nitabong pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Gibutiyag sa tagdumala sa Zamboanga City Medical Center nga naka-heightened alert status ang mga ospital human ang pagpamomba sa gym sa MSU sa Marawi City. Tumong sa ZZMC nga malikayan ang susamang panghitabo ug padayong luwas ang tanang pasyente sa ospital. Hugot nga ginabawal ang pagsuot og kalo lakip jacket. Gina-check sab nila ang mga backpack sa mga manulod sa ospital. Istrikto sab sila sa pagpatuman sa one watcher per patient policy. Apan hagit kini kanila sanglit daghang mga pasyente nga ilang mga kabanay gustong mamahimong watcher nga sagad nagikan pa sa lagyong lugar. Hinuon gilaraw sa maong ospital ang pagpatukod og usa ka pasilidad nga mo-accommodate sa daghang ihap sa mga watcher sa tabang sab sa lokal nga kagamhanan. Kita na Zamboanga, we have enjoyed good relationships between Muslim and Kristiyano. So, enlightened kami, ma'am, they have security and we're really remaining vigilant right now. Pipila ka mga imahen sa Birheng Maria ang gidisplay sa usa ka dakong simbahan sa Zamboanga City. Isip kabahin sa mga aktibidad sa pagsaulog sa kapistahan sa Our Lady of Immaculate Conception ugmang adlaw December 8. Ani report. Nakadisplay na ang nagkalain-laing imahen sa Birheng Maria atol sa gipahigayong Marian Exhibit 2023 sa Conference Hall sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa La Purisima Street, Zamboanga City. Ana sa 21 ka mga imahen ang gidisplay sa exhibitors gikan sa mga parish o bikariyat sa syudad. Usa niini ang imahen sa Our Lady of Remedy o La Virgen de los Remedios nga gikan sa Pampanga. Pinili namin siya kasi parang napanaginipan ko siya na at nung dumating to sa Pampanga, instead na yung image po, yung pangalan na Immaculate Conception, ginawa nilang Remedios po. Kasi nung time na yon, yung lugar nila na-infest ng mga peste, yung health issues, ganon. So, nag-pray sila. So, parang nawala yung lahat, nagka-milagro. So, ang maong mga imahen, kauban sab ang 300 years old nga imahen sa Our Lady of Immaculate Conception sa mismong simbahan, nakatakdang iparada atol sa Grand Procession alang sa kapistahan sa Our Lady of Immaculate Conception karong December 8 nga ipaygayon sa Central Business District sa syudad. Ang Marian exhibit gimugna isip usa ka art and religious symbolism aron ipakita ang nagkalain-laing imahen sa Birheng Maria nga gilang inahan ni Jesucristo. For this celebration, we celebrate the Immaculate Conception, which is one of the 4 dogmas of the Blessed Virgin Mary. Let me remind everyone that the Immaculate Conception is the Philippine patroness. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Cagayan de Oro based group nga Vocal Mix finals bound na sa The Voice Generations. Busa ang ilang banay, higala og mga Cagayanon. Ang todo suporta na sa grupo, dala ang panghinaot nga mudaog sila sa kompetisyon. Ano ang report? Pinasahing talento sa pagkanta, ingon man paghimo o mga sound, gamit lamang ang tingog. Kanigayod ang talagsaong talento nga gipakita sa Cagayan de Oro-based a cappella group nga Vocal Mix. Gikan audition, 4-chair turner na among grupo ug nag-ilog pa ang mga coaches aron sila ang piliun sa grupo. Pankaron, finals bound na gayod sila ug hilabihan na ang ilang pagpangandam niini. Karon po nga ginahinay na namo og kanang gina-practice na namog todo kung unsa man ang among kantahon sa grand finale po. So, kan po, kanan bigya po mawala sa mga kakulba, pero ayun, laban pagkapon ni laban sa Cagayanon. Tungod sa nagkainit nga umaabot nga final showdown, nagkainit sab ang suporta nga ginahatag karon sa ilang mga fans ug mga mahal sa kinabuhi sa Cagayan de Oro City. Todo-todo gayod ang suporta nga ilang ginahatag karon ngadto sa grupo nga alang kanila nga usa na kadakong kadaugan nga maabot sa finals. Para diri sa Cagayan de Oro, winner ang Vocal Mix. Alang sa ilang mga mahal sa kinabuhi, dako ang ilang pasalamat sa dungog nga hatod niini sa Cagayan de Oro. Busa aduna sila'y nagkadiyang mensahe ngadto sa Vocal Mix. Proud kami sa inyo, kami pamilya sa Jupiter ug na Season family nga bisan sa kalisod nga inyong giagian gikan sa audition, sa battle, sing off tanan karon. Salamat sa Ginoo nga naabot gyud mo sa final. Asa man sila dalon sa ilang kapalaran, sa ilahang nga-achieve. Unta kanang humble lang sila permi, dili sila malimot sa ilahang gigikanan, tapos ang ilang mga friends, ilang dumdumon. Dayon, mahimo unta sila nga good example. To Rainier, Jupiter, I'm so proud of you. Kay I know pangarap jud niya sukad pa jud sa una na artista siya. Ang iya pagaling mga pangarap kay at least man daw nga kanang like cast lang sa kuan sa ano then karon sila na gyud like ilag yung spot and gakahinay nagtupad imong pangarap and then padayon na I'm here to support you na ara gyud ko nagpalikod. Masaksihan ang finale sa The Voice Generations sa inyong GMA channels karong Domingo, December 10. Alas 7:20 sa gabi. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Walang pusong gipaygayon sa Davao City ang ika-20 anibersaryo sa Youth Exchange and Study kun Yes program sa Pilipinas. Din gitambungan kini sa sobra gatos ka mga alumni. Ani ang report ni Argil Relator. Nagtapok din sa Davao City ang sobra gatos ka mga alumni scholars sa Youth Exchange and Study kun Yes program nga kadaghanan mga Mindanaoan alang sa tulo ka adlaw nga pagsaulog sa ika-20 ka tuig sa Yes sa Pilipinas. Sulod sa duha ka dekada, ana-ana sa 600 ka Filipino high school scholars ang nahatagan og higayon nga makaeskwela sa United States of America sulod sa usa ka tuig. Ang maong programa gimugna sa US Congress nga gipondohan pinaagi sa US Department of State o gisponsor sa Bureau of Educational and Cultural Affairs. Ang 25 anyos nga si Jiro nga taga Palawan, 2014 diyang nahimo kining exchange student sa New York State. With this program, the Kennedy Lugar Youth Exchange Study Program actually helped me to aspire more, to dream more, to dream bigger. And when I was given the chance po to study abroad, which for me as a Filipino youth was just an impossible dream to come through, the YES program granted that dream. Para usab sa 18 anyos nga si Matras, mas nabaid matud pa ang iyang abilidad isip usa ka lider pinaagi sa maong programa. So before exchange program, before my start of my exchange program, I was already a leader. But then I was a leader na parang kulang pa gani, yung parang hindi pa hinog. And because of this experience, because of this exchange here, parang gi-mold ako na into my becoming parang
nag-flourish ako as a leader, as a tao, and as a family member. Mapasalamaton usab sila Jurhani ug Hana tungod sa higayon yung mga eskwela abroad ug mapaylaila ang ilang kultura. For our part, since galing kaming mga Muslim-dominated communities in Mindanao and some part of the Philippines, mas nabigyan ng importance yung interfaith and intercultural experience. One thing for sure, kaya rin po ako nandun kasi I felt like I have this purpose of wanting to prove to them that I'm not what they think. What challenges? Definitely, they would think that I'm a terrorist, or that whenever I talk with them, I might have intentions of maybe fighting, wanting to fight with them, or maybe having intentions of ruining what we have there, di ba po? So that's what they think of Muslims, terrorists. But I believe I was able to prove to them na that's not what we are, that's not what Muslims are, and I feel like I'm confident enough to say na I was able to fulfill my purpose. Giawhag sa AFS Intercultural Programs Philippines Foundation Incorporated nga aktibong makikalayon ang mga alumni sa ilang komunidad. Well, I like the alumni to serve their community and make a difference. And do more to develop their areas. No? Since they are already, most of them are college graduate. No? They are already giving back to their community what they have experienced abroad. Continue the pipeline that we have established 20 years ago, and the pipeline of producing young leaders with integrity, leadership, leaders that has respect for humanity and diversity and very inclusive. Sa ulahing adlaw sa selebrasyon, gipasidunggan ang mga alumni sa ilang project pitching, most impactful changemaker project ug uban pa. Kauban si Mel Colmenares ug Melchor Awing sa kamera. Ako si Ori Gil Relator para sa One Mindanao. Christmas vibes na sa managlaing lugar sa Mindanao diyang gipasiga na ang Christmas displays sa mga lokal nga kagamhanan. Silipon ta kini pinaagi niining report. Musliman o Kristiyano, ilabihan ang kalipay dihang gipasiga na ang Christmas decoration sa City Hall compound sa Lamitan City sa Basilan. Lakip dinhi ang mga inilang tourist attraction sa syudad sama sa Bulingan Waterfalls, Dunasay Tulips Garden, ug syempre ang colorful lights nga giporma og balay nga ginadayo gayud sa mga turista. Samtang ang fasad sa City Hall gidisenyohan og tenun o yakan cloth. Dunasay food park alang sa mga craving sa mga turista. Ug matagabi dunay performances ug paraffol ang lokal nga kagamhanan. Kaya walang Christian, walang man Muslim, parehas lang. Basta gusto pumunta, okay lang kay Sir. Ang puso lang o respeto sa mga tao. Kaya tinatawag kami dito City of Harmony. No? Dahil we live here with the different races, different tribes. So kaya sa nakikita ninyo, aside from Tenon, iba rin yung meaning ng namin, the City of Harmony. Mulungtad ang programa sa City Hall compound hangtod January 6, 2024. White Christmas sab ang tema sa Christmas display sa City Plaza sa Kidapawan City. Gipasiga sab ang 50-foot Christmas tree sa atubangan si City Hall. Gama kini sa empty water bottles o gibutangan og LED lights. Sa sulod sa City Plaza, dunay daw komunidad nga napalibutan sa snow. Abli ang White Christmas Village sugod alas 6 hangtod alas 10 matagabi hangtod unang semana sa January 2024. Mipahayag sab sa gabi ang Christmas display sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Nahingangha ang katawhan sa smart lighting system sa City Hall building. Sa tubangan niini, dunay dako nga Santa Claus lakip iyang reindeers. Dunay dako nga Christmas gift box. Ug wa gyud gipalampas sa mga bibisita ang magpahulagway sa higante nga Christmas candle nga gikalingawan gayud. Wa gyud ko ka-expect sir ngayon ani gyud ako makita bisag taga diri ako kapuyo worth it gyud ang pag-anhin namo diri. Naglaray sab ang food stall sa mga buot mga on. Wa sab si piyata sa mga bibisita ang fireworks display. Enjoy kayo, gwapo kayo ang lights. Ang opening karon sa diri sa Dapitan, dayon
ang fireworks pagka nindot kayo murag akong anak di na ganahan manguli kay agi sa kanindot. So morning ipanggarbo nato no na diri sa dapitan you can also find yes now we're enhancing an already beautiful majestic grand city hall. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sa ato mga kapuso din sa Digos ha, dunay Kapuso Mall Show nga ipahigayon ugmang adlaw sa alas 5 sa hapon. Makauban nato syempre ang cast sa Firefly movie nga sila si Miguel Tan Felix o Isabel Ortega. Alas 5 na sa hapon mga kapuso sa Atrium Gaisano Grand Digos sa Digos City. So ato mga kapuso, let's light up our night like twinkling fireflies this Christmas season. See you mga kapuso! Mga kapuso, 18 days na lang, Pasko na. Mao kadto ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV One Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.